Mga kabrad, checkin namin ni Jawel na timbangin to. Yung isa sa mga alaga natin. Malaman lang natin kung ilan ang timbang ng ating mga manok ngayon. Sa mga susunod na panahon, talagang ganito ang gagawin natin. Kumbaga ito na siya, fix na siya sa ganito mga lahi natin, hindi na tayo mag-iiba. Isang napakagandang hapon muli sa atin lahat. Yun nga ay kagagaling lang natin sa trabaho. Kaya naman tayo bumalik mga kabrad. Kanina kasi tanghali, kung kumakain kami ni Joel, nasilip ko yung pabo na parang merong sumisiyap. Kaya lang siyempre bumalik tayo sa trabaho. Ngayon check naman natin mga kabrad kung napisa na ba o ilan ang napisa dun sa ating pabo. Kasi yan yung sa mga alaga natin yung hirap na hirap tayo magparami yung pabo na yun. Tara mga kabrad, at papunta na tayo sa ating mini farm. Tayo mga kabrad sa ating mini farm. Si Joel, papakain pala ng yung mga alaga. Kotan muna natin mga kabrad yung ating mga baboy. Mainit yung pabo na hindi nangingilala. Kaya mga kabrad, dito na tayo ngayon ulit sa ating mga, siya nga pala mga kabrad. Well, kumain na to. Ito mga kabrad yung ating ililitsyon sa 25. Ayan yung malaki na to. Ayan, may order sa atin kasi mga kabrad. Ito naman kasi, ito na yung palalakihin natin ngayon mga kabrad para sa mga susunod na order. Pero ito mga kabrad, puro mga babae na to. Itong mga ano na to. Ayan, mga itim. Ito natin si Joel nagpapakain ng... Well, hindi nagpunta si Joel. Joel, hindi nagpunta rito. Napakain si Joel ng ating mga biik. Bukas naman mga kabrad ito, dadalhin na natin doon sa ating pagbabayaran ng utang. So 10 na to. Pero bago natin idalhin doon, i-injectionan muna natin sila ng panghag cholera para sigurado, para complete vaccine ng ating mga alagang native. Marami pa well yung ano yan, pagkain. Hindi abot bulugin yan. Bakit? Yung puti. Mataas. Kaya, kaya yan. Ha? Kaya. Hindi niya pa naman bulugin. Oo nga. Hindi yan, kaya yan. Sukot lang. Sinasampaan ba niya? Hindi. Kaya hindi pa hit na hit yan. Pakasalukuyan itong puti. Match lang yan. Yung laki niya. Kung pagmamasdan mo itong barako natin, mababa sa likod, di ba? Mababa. Ayan o. Paano na yan? Pahit na yan. Itong ating puti na to. Halos sabay yung dalawa na yan. Yan. Bukas yan natuturuan natin ng hog cholera at saka yung inaawatin natin dito. Tsaka itong 10 biik na ihatid natin doon mga kabrad. Ito. Inano ko na kasi ito kay ano eh. Ito. Oh. So yun yung mga kabrad. Bukas na natin to yung mga biik na yon tuturukan ng pang hog cholera. Ito, mga native natin, magaganda mga kabrad. Bilog na bilog yung ating mga biik. Yung pre-starter nila, Rebel, ilang gano'n pa? Kunti na lang yan. Nilawang ko na ng mais yan eh. Para makasya lang. Hindi,
bibili pa tayo. Siguro isang sako pa. Kaya lang yun, pandito na sa ano, sa awatin natin. Pero mga kabrad, bukas awatin na rin natin to. Yan. Tsaka yung natitira natin 3 dito. Ito. Dito, nakapagkapon tayo dito kahapon ng isa. Doon, isa lang din. Dito, ang nakapon natin dito, well, ilan? 5 na. Dito, 5. Pero ang ganda pa rin ng katawan ni, ano, di ba? 13. Yan yung pagka, ibig sabihin, yung galing doon sa farm talaga na, ano, di ba? Dapat mga tayo. Oo. Oh, ganda yung, lalo na kung naging biik natin yung galing kay ano, sa kinukuhaan natin. So, ayan. Ito namang ating mga native. Ito, puro babae yan lahat. Babae lahat yan mga kabrad. So. Yung well ano dun, tag na ito. Pag inawat natin yung ano na yan, dito rin natin ilalagay yan. Para mapapakain natin sila ng maayos, di ba? Kaya lang, kapamam dyan. Oo, pwede naman yan. Hindi, matagal pa naman yan. Siguro mga 3 weeks pa yan. Mga 3 weeks pa yan. Isasama natin dito mga kabrad kasi kung puro native, puro native. Oo nga. Nagagalit na nga yung inahin. Nagagalit na mga kabrad yung inahin natin doon sa mga anak niya dahil malalaki na nga, awatin na. Kaya sakto lang bukas yun. Awatin natin. Siya nga pala, well, ano ba, na-check mo na ba yung pabo? Abo. Oo. Parang 8 lang. Wala. Okay, tingnan natin mga kabrad. Tingnan niya bumaba. Kasi wala akong lalapagan. Hindi, wag muna kasi bukas, kinausap ko na si Be. Dadaling ko rito yung brooder na isa. Tingnan niya iyan ang anak niya. Kasi wala akong lalagyan. Tingnan natin mga kabrad yung ating pabo. Eto pala, well, ano, di ba pisa na rin to? Awatin na rin yan eh. Itong ano na to, ano? Bukas, awatin ko yung awatin ko yung bukas. Ito to? O, kaya lang yung pabo, kailangan awatin niya nakakulong. Oo. Ito mga kabrad, oh, meron na rin pisa. Oh. Susunod na yan. Ito naman, bumalik. Meron dito, welcome ngayon ang pumapalit na puti. Yung manok, Oo. Yung puti. baka nangingitlog yun. Oo nga eh. Ito naman, Ulo lang yan. ayun. Pero inuupuan pa niya, ayaw pa niya umalis eh, di ba? Hindi, kanina, malis na, kumain yan eh. Kumain. Ayun mga kabrad, oh. Bukas sakto na yan, awatin na yan. Napisa din mga kabrad. May palibago na naman tayong pabo na pararamihin. Dito lang tayo talaga medyo hirap magparami dito sa pabo. Ang nabuhay lang sa atin nun, bali 5 lang no? Yung nakaraan. Sa Siam din, di ba? Siam. Oo, 5 lang ang nabuhay. Ayan mga kabrad. Ito ngayon mga kabrad, yung pabo namin, yung isa sa pinagpupukusan din namin ni Joel na maparami. Bukod sa manok. Yung bibe siguro next, na yan, pag nandun na tayo sa kabilang, sa kabilang paglilipatan natin, doon na tayo magpaparami. Pero dito sa ngayon, ang plano namin ni Joel, itong pabo, ayan kamukha niyan, meron na tayo mga breeder, 4 yung breeder natin, plus yung 2 inahin, 6. Yun, mas mapaparami na to. Sana nga itong 8 na to, mabuhay to. Para yung sa mga susunod natin. Kasi meron na tayong, meron ng yung 4 na breeder na natitira, di ba, Ben? Ito. Hindi, 5 yan. Bali, Ito. 5. Hindi, bali 4. Hindi, 4 na lang yung natitira sa magkakapatid.
magkapatid. Pero yung Matanda, dalawa. dalawa, di anim. Anim. Yung, so ayan mga kabrad yung ano natin. Patuloy na pararamihan. Tayo dito, meron din tayo mga napisang sisiw na bukod doon. Meron din tayo dito. Ito, meron tayo dyan. Apat. At dito naman, 2, 4, 6, may 8. Totoo. At yung napisa no isang araw yan, mga kabrad, yung 8. At yung isang maliit na yon, nabuti naka-recover. Yan. Ito. Yung isa na yan. Ito. Binakbakan lang ng ano ni Joel yan, ng shell. Kaya nakalabas. So ito, meron ditong 8 at saka may bago na naman tayo doon. Well, ano lagay mo na vitamins? Ano yun? Ano nilagay mo dyan? Betrasin? So ayun pa yung dalawa natin mga kabrad na pabo na magkapatid. Bali isa, dalawa. 3. Ayan, 3 bali yan. Yun naman dito yung nanay nila yung isa, di ba? Ito. Ito. Nanay nila yan. Ito yung ikapat dun sa ano natin. Kaya, yun nga, talagang pagpupursigihan namin ni Joel na maparami yung pabo na to. Tsaka sa manok mga kabrad, ang dami na natin ngayong mga napisa. At bukod doon, meron tayong dito mga nangingitlog. Puno yan mga kabrad to. May mga laman yan. Check natin. So ito, may itlog dito, may manok dyan. Kaya may itlog doon at saka may manok doon. Kaya ito, puno yung 4 na ano na yan. Kaya kinainaman mga kabrad, meron tayong napisa, merong napisa na, may mapipisa at merong patuloy na nangingitlog. Tapos meron tayong bibirito na malapit na siyang mamisada. Yan. Sa bibi naman natin mga kabrad, medyo ano tayo ngayon dito dahil wala tayong kailangan sa mga bibi kasi nakakawala para hindi sila mangayayat. Ngayon dahil nakakulong sila dito, kukuha lang tayo siguro ng breeder dito na mga 3 inahin. Yan, tsaka natin ibebenta muna yan. Dito walang nangingitlog. So ayan mga kabrad, meron na naman tayong bagong pisang pabo. Okay, kasi maganda mga kabrad yung ganitong panahon walang ulan. Ngayon, may silip sila. Ito kasi sa tagal na namin dito nag-aalaga ng pabo, mabagal yung pagdami, Noel, ha? Mabagal. Dito kasi mga kabrad, do sa kabila, kaya namin ikinulong yung mga bibe, dumadayo dun. May mga tanim dun na palay na nagumpisa na, kaya nagagalit yung may-ari. At baka sa atin magalit, kaya ang ginawa namin, kinulong namin yung mga bibi. Ano yan? Ito pa nagsikain na kasi kaya wala na malapit. Mga kabrad yung mga sisiyo natin. Wala namang nabawas, well na. Dito. Ito. So ayan mga kabrad, ang dami pa natin mga sisiyo dito. May patuloy pang napipisa. At mayroong mga patuloy nangingitlog. Kaya hindi na natin kailangan mga kabrad yung incubator. Dahil dito naman sa dami ng, lalo na kung mas marami yung ating inahin. Yan. Naman ngayon mga kabrad, kahit wala tayong incubator, mabilis pa rin ang pagdami ng ating mga alaga dahil marami tayong inahin. Yan ang bintahe pagka yung mga inahin natin yung
nagaano sila, naglilimlim. Ang inahin natin mga kabrad kasi, lahi ng nakakross na sa Rhode Island at saka yung Caber native. Pero nakuha ng ating mga manok yung karakteristik ng native na humahalimhim. Pero yung laki, nakuha na natin din yung laki ng ating mga alagang manok. Ating nga tatawagin natin para makita niyo yung ating mga alaga. Yung manok kung gaano sila kalalaki. Ang ating plymouth, malapit-lapit na rin yan. Ito na mga kabrad yung kumbaga kasi ng mga nakaraang taon, ang mga alaga natin, mga native, puro, kaya mas maliliit. Pero ngayon mga kabrad, yung ating mga rooster, ayan, ganyan silang kalalaki. Dahil yung ano nila, yung pinakatatay, Rhode Island. At yung inahin naman, nakakross na sa native at saka yung kabir. Kaya ano, kaya mas mabilis na yung paglaki nila. Yung iba kasi mga nakahapon na ayun sa loob. So ito mga kabrad yung ating, ganito silang kalalaki yan. Ayan. Ayan, kung pagmamasdan nyo, Rhode Island Kabir ang ano nila, ang mga lahi. Ito yung tatay nila, yan yung tatay. Tapos yung mga nanay nila, native na nakakross na sa Kabir, kaya mas malalaki na. Tapos yun nandito rin nakakulong, ano to well, di ba? Oh, yung nakakulong namin nito, marami rin kami rito makukuhang ano, ayan mga kabod. Ay, mga magagamit naming materialis dito sa pagpaparami, yan, Kabir, tsaka Rhode Island, nakakross na yan. Kaya, ganun ang ginagawa namin ngayon, diskarte ni Joel sa pagpaparami ng manok. Ayan, dito rin, meron tayong, ayan. Ito yung pinisa niya, bali dito, ang may pisa dito, 2, 6 lang ba ito, Well? 6. Pero walang nabawas, 6 lang talaga yung napisa niya rito. Sana lang. So, yun. Walang incubator kami mga kabrad, pero mabilis ang production ng aming mga manok. Lalo na sa mga susunod na panahon mga kabrad. Kasi mas marami na yung aming inahin. Kamukha na ito, ayan Dito, meron kami humahalimhim. Ayan Meron doon may itlog. Ayan, meron nakasampa, 2 sa sulok. Ayan, well, ano itlog na yun? Ayan. So, ito mga kabrad, yung laki ng ating mga ito. Kumbaga, wala na tayong purong native dito. Wala na rin purong Chinese. Kumbaga, nasa bloodline na nito mga kabrad yung ating mga alaga na to. Nasa bloodline na yung kanilang pagiging native at saka yung Chinese. Nakakross na tayo dito ngayon sa Rhode Island at saka Kabir. Mga kabrad, checkin namin ni Joel na timbangin to. Yung isa sa mga alaga natin. Malaman lang natin kung ilan ang timbang ng ating mga manok ngayon. Sa mga susunod na panahon, talagang ganito ang gagawin natin. Kumbaga ito na siya, fix na siya sa ganito mga lahi natin, hindi na tayo mag-iiba. So ayan, 0-0. Mahigit 2. To halos 2 kalahati na. Ayan siya, timbang niya 1/4 to 1/4 1, 2, 3, 4 halos 4 na guhit 2.4. Ayan. So ayan mga kabrad, 2.4 yung timbang ng ating alaga.
Okay na yan dahil medyo mabigat na yon, 2.4. Ayan, lahat halos yan. Merong mas mabigat pa ron mga kabrad. Sa ano na yun. Pala mga kabrad, muli maraming salamat dahil tapos na sa trabaho. Kami ni Joel medyo relax na lang ngayon sa hapon. At siyempre tapos na si Joel magpakain. At siyempre meron na naman tayong bagong pisang pabo. Kaya yun ang pararamihin naman natin mga kabrad. Kaya muli, maraming salamat. God bless po. Well.